Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Binanatan po ni King of Party List, Representative June Asidre, etong si Sara Duterte at ipinagtanggol etong San Juanico Bridge. Kasi sabi po ni Sara Duterte, itong San Juanico Bridge daw ay hindi tourist spot. Bakit daw magiging tourist spot ang isang 2.6 kilometers na tulay? Mali pa nga yung sabi ni Sara Duterte. Kasi hindi po yung 2.6 kilometers. Yun po ay 2.16. So babanat lang etong si Sara Duterte. Hindi pa nag-research ng maayos. Palpak pa ang data. So bago natin pag-usapan to, meron muna akong paririnig sa inyo. Ito pong si Amy Marcos ay nagsalita po tungkol sa nakaambang World War III kuno. Hindi ko alam kung ito ba ay nananakot o baka naman isisi itong World War III dito sa kanyang kapatid na si Presidente Bongbong Marcos. Alam niyo naman ito mga DDS, lahat na lang isinisisi kay Presidente Bongbong Marcos. So may sinabi siya, naglabas siya ng statement tungkol dito. Tingnan nga natin kung pati ba naman itong labanan dyan sa Israel at dyan sa Iran at sa pagsali ng Amerika at sa mga iba pang bansa na parang gusto na rin makialam dyan sa labanan na yan, pati nga itong China, pakinggan natin kung baka isinisisi na naman kay Presidente ng mga DDS na mga bugok. Okay, pakinggan muna natin itong si Amy Marcos. Nakaka-nervous itong nangyayari sa Israel at Iran, bakbakan, kanya-kanyang bombahan. Naku, talagang abala tayo sa ating mga OFW kasi palagay ko hindi magtatapos dyan. Baka kumalat pa, nag-umpisa, ayan, Palestine, Israel, lumawak, naging Southern Lebanon, lumawak pa, naku, damay-damay na, pati Iran na, tapos may bakbakan pa sa tabing Syria. Ang problema nito, kadami-dami, milyon-milyon ng Pilipinong OFW, uuwi ba natin lahat sila? Yan ang problema. Unang-una, may sasakyan ba? Ngayon na hindi na nagliliparan. Pagkatapos nun, yung mga opisyal lang ang nabalitaan ko na nakalabas. Paano yung milyon-milyon Pilipino, lalo na yung mga nasa kampo, nasa desyerto, nasa malalayong lugar? Naku, dapat likasin natin lahat yan kung paano. Yan ang tanong. At yung iba naman, matigas ang ulo, ayaw magsialisan, paano walang hanap buhay na atupagin dito? Yan ang nakakatakot. Siyempre, ikalawa, ang problema natin, yung presyo ng langis. Nako, yung Hormuz na yan, yan yung dagat kung saan dumadaan lahat ng langis. Sabi nila, 40% daw ng lahat ng oil products ng buong mundo. Naku, pag hinarang yan ng Iran, paano na tayo? Wala ng oil. Ayan ang problema. At higit sa lahat, siyempre, yung presyo na magtataasan ng todo-todo pag kinapos. At ikatlo, nako, ang balita, ang pinakamatinding kliyente, $400 billion ang kontrata ng China sa mga taga-Iran para sa kanilang langis. So, kapag hinarang yan, baka magwala na rin ng China. Paano aandar lahat ng pabrika doon? Lahat ng mga sasakyan, ng mga tren nila. Naku, talaga naman, umaasa ang China sa Iranian oil. Yung 400 billion US dollars na kinontrata nila. Kapag inipit yan, naku, anong mangyayari? Kasi ang balita natin, maraming gera na nag-umpisa dahil iniipit ang mga langis. Alam natin yan sa Pearl Harbor, may balitang ganon. Alam din natin yung sa Libya. Kaya kinakailangan alamin natin at sana ipagdasal natin ng matindi na maghinahon silang lahat. Huminahon talaga. Paano ba yung tinatawag na de-escalate? Mag-usap-usap, kahit papano, mag-negotiate. Siyempre, masakit sa kalooban, namatayan na, nasira ang mga bahay. Paano kaya ito? Kailangan talaga pag-isipan at pagtulong-tulungan. Okay. So, ano ngayon? Ano ngayon ang solusyon, Madam Senator Amy Marcos? Kasi parang ginawa niya, nagkwento lang siya ganito, nangyayaring gera, tataas ang presyo ng langis, yung ating mga OFW, paano makakauwi, walang sasakyan, hindi nga makalipad, tatamaan ng missile. So, ang dami niya sinabi.
Ngayon, ano ang solusyon? Madam Amy Marcos, 2 minuto ka nagsalita, kulang-kulang 3 minuto. Pero wala kaming narinig na solusyon. Nagbanggit ka mga problema. Tama naman yung inyong assessment doon sa nangyayari. Pero dapat nagbigay kayo ng solusyon. Ano ang gagawin natin? Parang sasabihin nyo na naman kasalanan ng gobyernong Marcos, ng kapatid ninyo. Hindi kumikilos? Parang ganun ba? Gusto nyo palabasin? Nasaan yung solusyon? Pare-parehas lang kayo mga DDS eh. Si Harry Roque ganun din. Puro dakdak din. Puro para si Maharlika ganun din. Dakdak rin ang dakdak. Kesyo, ang hirap na ang taasan ng presyo ng bilihin. Kesyo, naghihirap na ang taong bayan. Tataas na naman ang presyo ng langis, tataas na naman ang presyo ng gasolina. Siyempre, pagtaas ng mga presyo ng gasolina, tataas na rin ang mga presyo ng mga pagkain, ng mga bilihin. So, ano ang gagawin? Ano ang solusyon? Ay, may solusyon. Ikaw pa naman pinagmamalaki mo, ay may solusyon. Ano solusyon? Ito nga, sabi ng isang kababayan natin, ano plano nyo ma'am sa mga OFW? Nagkwento ka lang eh. Wala kang sinabing ano plano ninyo bilang mga senator. Dapat etong mga panahon na to, nagtatawag na kayo ng tinatawagan nyo na yung inyong mga kasamahan. Teka, nagkakagulo na. Baka pwedeng mag-convene tayo. Mag-usap-usap tayo mga senators. O pag-usapan natin, ano gagawin natin? Kilos na tayo. Walang hiya, puro lang kayo dakdak eh. Yung Vice President ka, nandun pa sa ibang bansa, nagdadakdak, sinisira, pati San Juanico Bridge. Pinagdidiskitahan. Ang daming problemang sabi mo nakaambang ang World War III. Ngayon, ano ang plano ninyo? Wala pa ba kayong plano? Wala ba kayong plano nga mag-usap-usap? Tawagin nyo na yung mga kasamahan ninyo dyan sa Kongreso. Sabi nga, ano ang plano nyo sa mga OFWs? Kwento-kwento lang? Magdadakdak lang kayo dyan? Kayo tong nandiyan sa pwesto. Meron kayong kapangyarihan. Mag-usap-usap kayo. Diba? Pwede naman gawin ng Senado, tapos ng Kongreso. Tapos kausapin nyo ang Presidente, ano magandang gawin? Dapat ganun. Ginagawa. Huwag nyo nang hayaan nyo na yung Vice President na wala na talaga tayong maaasahan doon. Ang bukang bibig doon, puro paninira na lang sa gobyerno. Huwag na lang yun. Yaan mo na lang siya doon sa Australia, sa Dahig. Yaan nyo na lang siya doon. I-consider na lang natin na kalugihan yan sa ating gobyerno. Kasi yung pinapasahod natin, wala nangyayari. Hindi kalugihan na yan. Isulat nyo na lang doon sa sa expenses. O losses. Sa losses na lang ang gobyerno. Actually, hindi expenses. Losses. Kalugihan. Wala naman na tayo magagawa eh. Ayaw niya magtrabaho eh. Kayo ngayon, ito, Madam Amy Marcos, alam mo ang problema. Ano ngayon ang plano ninyo? Ano ang solusyon? Sisisihin nyo na naman ang gobyerno nga Marcos? Anak ng teteng yan. Basahin nga natin to. Ano pa sabi? May mga nag-reply eh. Tinanong kasi, ano ang plano nyo ma'am? Sabi tuloy ng ating kababayan, wala po silang plano sa mga OFW. Mga buhay lang nila ang pinaplano nila. Dapat ang tanong mo, BBM, ano plano nyo sa mga OFW? Hindi, bakit laging kay Presidente? Ano to mga senator na to? Wala tong gagawin? Mag-usap-usap lahat sila. Mag-usap-usap, executive, pati itong mga senatong na ito, mag-usap-usap, mga congressman. Magkaisa naman kayo. Anak ng tokwa kayo. Mas marami pa siyang tanong. Doon sa sinabi niya, puro tanong. Ganito yung mangyayari. Yung langis, ganyan-ganyan. Naharangan yung langis. Magagalit ang China. Anong mangyayari? Maggigera-gera na. Anong solusyon? Mas marami ka pang dakdak eh. Mas marami ka pang tanong. Tingnan mo, sinasabihan ka tuloy na pare-parehas kami ng naisip eh.
Nasaan yung solusyon? Oh, good question. Ang dami mong tanong eh, Amy Marcos eh. Oh, nasaan yung solusyon? Baka siya ay may solution. Wala nga eh. Wala nga binanggit na solusyon eh. Yun ang hinahanap natin dito sa mga DDS na ito. Na puro dakdak, Harry Roque, puro dakdak. Ang daming sinasabi. Laging binabanatan ng gobyerno pero sila mismo hindi nagbibigay ng solusyon. Kaya mga DDS na yan. Ang dami nyo nga mga ngak-ngak sa gobyerno pero hindi kayo nakakatulong. Wala nga kayong ibinibigay na solusyon. Anong gagawin? Sige, sabihin nyo sa gobyerno, ano dapat gawin? Matatalino kayo, di ba? Pero wala eh. Para saan pa yung video na ito? Di para sa inyong video. Pa lang. About Israel and Iran, Senator Amy Marcos. Amy solution. Dito may maliit na nakasulat. Oh. Tingnan niyo yung aking mouse yan, Amy solution. Oh. Wala naman ako narinig na solusyon. Puro lang ngak-ngak. Pakyut. Walang masak yan. Anong gagawin? Hayaan mo na lang. Hindi kayo pwedeng magawa ng paraan. Eh, umalis na kayo. Magsilayas na kayo sa pwesto ninyo. Wala rin pala kayong magagawa. Tapos itong si Sara Duterte. Walang ginawa. Pati itong tulay, pinagdiskitahan. Pati ba naman San Juanico Bridge. Anak ng toko. Ang daming problema ng bansa. Pati ba naman sa Juanico Bridge, ginawa mo pang issue. Ito, binanatan siya. Bumuelta. Etong si Tingog Party List Representative June Asidre. Dinipensa ng San Juanico Bridge dahil nga sinasabi ni Duterte na ito raw ay hindi tourist spot. Pakinggan natin ano sinasabi ni June Asidre kasi baka walang alam itong si Sara Duterte, hindi niya naiintindihan yung sinasabi niya. Ito. Ang sabi ni Asidre, itong structure, itong San Juanico Bridge, is more than just a tourist attraction. It's more than a ribbon of steel and concrete stretching across San Juanico Strait. The San Juanico Bridge is a powerful symbol of progress. Patangla tong ginawa eh. Noong mga panahon na yon, kumbaga malaki na pong achievement yon para sa Marcos administration. Kasi noong mga panahon na yon, di ba? Yung ibang bansa wala naman eh. Ngayon lang talaga ngayon lang talaga sila gumagawa. Pero ito pong San Juanico Bridge ay itinayo during the time when our country dared to dream big. Nung ating mga leaders ay nag-imagine ng something bold and beautiful. And they actually made it happen. We didn't just build a bridge. We built a statement. A statement that we too could rise, create, and inspire. It was a marvel of engineering in its time and even today, and it continues to awe. Si lang naman ang hindi humahanga eh. Kasi inggit pikit eh. Sara Duterte, inggit pikit eh. Ito pang San Juanico Bridge ay itinayo during the first Marcos administration. At sabi ni Asidre, ito pong tulay na ito ay isa pong reminder that there was a time when the Philippines was ahead of the curve in Asia, when we were showing others what was possible. It was a season of ambition, a moment when we believed that the best days of our country lay just ahead. O yan, mga kababayan. Diba? Hindi naintindihan ni Sara Duterte. Paano iintindihan ni inggit pikit? Puro lang paninira. Bakit hindi kayo magbigay ng solusyon sa mga problema ng bansa? Puro lang kayo dakdak, puro kayo paninira. Kayo magkakapatid na Duterte. Ang dami yung dakdak, yung inyong nasasakupan dyan sa Davao, hindi nyo maayos-ayos, laging baha. Kaya mga kababayan, eto pong si Amy Marcos, Sara Duterte at kung sino-sino pa na lagi na lang naninira sa gobyerno, baka pwede naman po tumulong naman kayo sa gobyerno. Huwag naman po puro dakdak. Ngayon kung dadakdak lang kayo at hindi kayo tutulong, baka pwede naman po manahimik na lang kayo.
Kasi kung di na kayo nakakatulong, huwag na kayong dumagdag sa problema. Ang dami na nating problema. Ano? Etong sinabi ni Amy Marcos na malapit na raw yung World War III. Malaking problema po yan. O ano lang, nagkwento lang siya. Ano yung solusyon? O sabi ni ito tungkol naman dito sa sa San Juanico. Nice one, Kong Jude. Kay Sarah mo yan itanong, di niya masasagot siya ng straight English. Mag-English man siya, walang laman. O kasi ang ganda ng sinabi ni Isidre. We didn't just build the bridge. We built a statement that we too could rise, create, and inspire. Nakita na po namin sa personal at nakasalamuha si Kong Jude Isidre. Alam niyo, napakabait na tao. Napakabait po niyan. Napaka-approachable. Ang laking tao niyan eh. Laking tao pero napakabait, approachable. Tapos ngingitian ka talaga. Hindi katulad ng iba dyan ng mga suplado. Kala mo, pupogi. Mga wala namang alam. Oh, it was a marvel of engineering in its time and even today it continues to awe. Kapag nakita mo yung San Juanico Bridge, bagamat may problema, kasi matagal na eh. Siyempre, magkakaproblema yan sa tagal na ng panahon. Pero, mamamangha ka pa rin sa kagandahan ng San Juanico Bridge. Si Sarah lang talaga ang kasi inggit-pikit eh. Kasi Davao nga nila eh. Dapat magtayo kayo ng tulay sa Davao eh. Kasi lahat ng lugar dyan baha eh. Magtayo kaya kayo ng tulay dyan sa Davao. Kasi halos lahat baha eh. Dapat lagi may tulay para hindi naman mahirapan yung mga Dabawenyo na ewan ko ba't kayo binoto, mga ututurin yan eh. Kaya magdusa kayo. Ha? Dahil yung binoto ninyo, wala rin namang ginagawa. Oh. Ito, meron daw pinapatayo yata siyang tulay from Davao City to Samal project niya nung mayor pa siya. Anong petsa na? Hindi pa rin tapos. Ay, yabang eh. Puro lang talaga dakdak. Pero wala rin naman. Ay, nako. Sara Duterte, Amy Marcos, halos pare-parehas lang kayo. Baka pwede naman. Makarinig naman kami sa inyo ng solusyon para matulungan natin itong ating mga kababayan. Hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. Lalong-lalo na yung mga OFWs na apektuhan ng gera dyan sa between Iran and Israel. Solusyon po. Baka pwede naman solusyon na marinig namin sa inyo. Baka nagsusukat na yung bibig ninyo, kakasabi ng mga negatibo. Baka pwede naman po makarinig kami ng positibo galing sa inyo. At kahit pa paano naman, sa ganung paraan, makatulong kayo dito sa ating gobyerno, dito sa ating bansa. Wala eh. Sayang ng pinapasweldo sa inyo. Kung ganyan lang ang pinagagawa ninyo. Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Banang Maynila. Ito ay sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.